Ka-Express, sulit na ang All-Filipino Final 12 ng Gilas Pilipinas. At ngayon, eto na ang pagkakataon ni Kai Sotto na patunayan na kaya niyang maging main man ng national team. Para sa napakritikal na laban kontra Jordan, bubuuin ang Gilas ni Kai Sotto, Dwight Ramos, AJ Edu, Junmar Fajardo, Scotty Thompson, Juan Gomez Diliano, Kevin Kiambao, Chris Newsome, Carl Tamayo, Sergio Perez, Justin Baltasar at Troy Rosario. Sina RJ Barrientos at Justin Aranya ay hindi nakapasok sa Final 12 para sa Friday game. At napakalaki ng ibig sabihin nito para kay Kai. Walang Justin Brownlee, All-Filipino ang Gilas at sa mismong coaching staff ng gagaling ang signal ng 7'3 Pinoy big man, ang isa sa pinakamalaking armas ng Pilipinas. Sinabi ni Coach Tim Coe na inaasahan niyang cause problem si Kai para sa Jordan at Iran at napapaganda rin niya ang laro ng mga kasama niya. Hindi lang hype ang basihan nung huling FIBA Asia Cup qualifiers appearance niya. Noong November 2024, nag-average si Kai ng 15.5 points, 12.5 rebounds at 3.8 assists. Ngayon, pagkatapos ng halos 2 taong pagkawala sa Gilas dahil sa kanyang ACL injury, bumalik si Kai sa isang team na desperadong nangangailangan ng panalo. At napakaganda ng supporting cast, Dwight, KQ, Carl, AJ, Junmar, Scotty at Newsome. Pero ngayong wala si JB, may isang napakalaking tanong, kaya bang si Kai Sotto naman ang maging sentro ng bagong Gilas? Jordan ang unang test at dito natin makikita kung handa na si Kai na sabihin sa buong Asia, ako naman. Eto na marahil ang isa sa pinakamahalagang Gilas window sa career ni Kai. Hindi dahil kailangan niya maglaro na parang traditional scorer na kukuha ng 20 o 30 points. Mas malaki rito ang ibig sabihin ng pagiging main man. Ang tunay na main man ay yung player na binabago ang geometry ng laro kapag nasa court siya. At yun mismo ang pagkakataong nasa harapan ngayon ng 7'3 Pinoy Center. Confirm na ang Final 12 para sa laban kontra Jordan, Kai Sotto, Dwight Ramos, AJ Edu, Junmar Fajardo, Scotty Thompson, Juan Gomez Diliano, Kevin Kiambao, Chris Newsome, Carl Tamayo, Sergio Perez, Justin Baltasar at Troy Rosario. Justin Brownlee is officially out, habang sina RJ Barrientos at Justin Aranya ay hindi kasama sa 12 para sa Friday game. At tingnan natin ang construction ng lineup. May creator sa perimeter, nariyan sina Scotty, Newsome at JDL. May aggressive scoring guard kay Sergio Perez. May international level wing kay Dwight. May size at versatility sina KQ at Carl. At higit sa lahat, may napakalaking frontline rotation ni Kai, AJ at Junmar. Ito mismo ang kombinasyon na matagal nang gusto makita ni Coach Tim. Excited ang Gilas coach dahil naniniwala siyang magko-complement sina Kai at AJ. At kapag idadagdag pa si Junmar, meron silang napakalakas na big man rotation. Pareho ring versatile enough sina Kai at AJ para makagalaw sa frontline nang hindi kailangang nakakadena lamang sa center position. Pero para sa atin, dito nagiging mas exciting ang role ni Kai. Hindi lang siya kailangang maging finisher, pwede siyang maging hub. Kapag nasa high post si Kai, meron siyang passing ability para makita ang cutters. Kapag nag-roll siya pagkatapos ng screen, kailangan siyang bantayan sa taas dahil sa kanyang length. Kapag nag-seal siya ng malalim, isang lob o entry pass lamang ang kailangan. At kapag nakapesto siya sa ilalim, nag-iiba rin ang shot selection ng kalaban dahil may napakalaking rim protector na nag-antay. At meron tayong production na basihan dito. Sa huling pagkakataong naglaro si Kai para sa Gilas noong November 2024 para sa Asia Cup qualifiers, nag-average siya ng 15.5 points, 12.5 rebounds at 3.8 assists. Again, 3.8 assists. So para sa isang 7'3 center, malaking clue yan kung paano siya pwedeng gamitin ng Gilas, hindi lamang scoring at rebounding. Kapag pinadalhan siya ng extra defender, meron siyang kakayang gumawa ng tamang read at pakainin ang open teammate. Kaya napakalakas ng statement mismo ni Coach Tim tungkol sa pagbabalik niya. Ang expectation ni Coach ay makagawa si Kai ng problema para sa Jordan at Iran at mapaganda ang laro ng kanyang mga teammates. Yan ang definition ng impact player. At hindi biro ang sitwasyon ng Pilipinas. Gilas enters the second round at 2-4 habang parehong 5-1 ang Jordan at Iran. Kaya napakaliit na ng margin for error. Home games ito sa Mall of Asia Arena at ang Jordan game ay sa Friday, August 28, kaya perfect ang stage
Walang Justin Brownlee na sasalo sa pinakamabigat na possessions. Walang naturalized superstar na automatic focal point, Filipino versus Jordan. At kung gusto nating malaman kung gaano na kalaki ng evolution ni Kai matapos ang injury, rehabilitation at mahabang pagkawala sa national team, eto na ang pagkakataon. Hindi kailangan ni Kai na pilitin ang pagiging main man. Kailangan lamang niyang gawin ang mga bagay na natural na nagbibigay sa kanya ng napakalaking impact, protect the rim, dominate the glass, finish above defenders, create from the post, set crushing screens, run the floor at gamitin ang 7-3 frame bilang sentro ng depensa at opensa. At kapag nagawa niya yan, hindi na natin kailangang itanong kung sino ang main man. Makikita natin mismo sa court. At dito naman nagiging mas intriguing ang buong Final 12 dahil hindi lang ito tungkol kay Kai. Ito ay pagkakataon para sa isang all-Filipino Gilas na ipakita kung gaano nakalalim ang talent pool ng Pilipinas. Hindi tinatago ni Coach Tim ang oportunidad na dulot ng pagkawala ni Justin Brownlee. Mas malaking responsibilidad ngayon para kina Kevin Kiambao at Carl Tamayo habang gusto rin niya maging mas aggressive at mas mag-take charge si Dwight Ramos at napakaganda ng combination na yan sa paligid ni Kai. Dwight can attack downhill, defend multiple positions at gumawa ng plays. KQ gives Gilas another big wing na may ball skills, passing at scoring. Carl can stretch the floor at umatake mula sa perimeter. CJ brings pure aggression. Scotty gives rebounding, hustle at playmaking. Chris provides experience at two-way stability. At meron tayong mga bigs, Kai Soto, Shadow, Shunmar Fajardo, Troy Rosario, Justin Baltasar. Ibang klaseng size at flexibility yan para sa Pilipinas. At ang pinakamagandang development bago ang Jordan game, may ebidensya na unti-unti nang nakakakuha ng rhythm ang unit. Matapos matalo ng Asian Games bound Gilas squad sa unang inter-squad tune-up, nakabawi ang World Cup qualifiers group sa second scrimmage at ayon sa report, isa si Kai sa mga nangunguna sa winning side. At napakahalaga yan dahil pagkatapos ng mahabang panahon na wala si Kai, hindi sapat na healthy lamang siya. Kailangan muling matutunan ng mga teammates niya kung paano gamitin ang isang 7-3 weapon. Kailangan masanay ulit ang guards kung kailan ibibigay ang lob, kailan hihintayin ang screen, kailan papasok sa paint kapag hinahatak ni Kai ang rim protector, at kailan siya hahanapin kapag nakakuha ng deep position. At yun ang dahilan kung bakit maaring maging centerpiece si Kai nang hindi kinakailangang hawak niya ang bola sa bawat possession. So imagine the pressure sa depensa, Kai rolling toward the basket, AJ lurking around the front line, Dwight attacking a gap, KQ making a second read, at Carl stretching the floor.